Oh, baka merong bilihan dito ng jacket niya. Para makahinga na siya ng maayos. Tutulog. Baka picturean. Pero doon nasa Brugo yung school. Oo. Pero okay lang. na yun. Ang ganda dito din, oh. Ay, video mo. Naka-video nga. Dito chicks, yan. Oo. Kuha siya. So, hi! Another adventure na naman tayo, mga kadalikans. Makakapot cravings. Siyempre, kahit winter. And, boring kasi pag nasa bahay lang. So, nag-isip-isip. Nag-isip-isip. So, malamig kasi napaka-windy niya, tsaka may konting ulan. So, pumunta tayo ngayon doon kasi susundan natin ang ating grupo ng mga tourists na may mga tourist guide na nag-i-pass and everything. So, grupo kami yan sila. Dami namin. Ayan. Grupo. So, yan. Ganda. Oo, hindi siya masyadong pa. Pero may history kasi siya. Yung history naman, doon sa history namin gustong ma-discover. Kaya lang. Hanapin natin yung Winkel Strat. Sige, susunod ako. So, yun ang dinidiscover namin. Yung mga history. Kyle, follow mama. Ayan. So, ayan. Ganda-ganda. Ayun. So, yan. Daming tao. Dami-daming tao. Dami daw. Nagtatawanan na sila. Masaya na sila kasi na-discover nila yung gusto nilang ma-discover and everything. Diba? Kakaloka. Ang daming tao ngayon. Mga turista. Sumakay ng mga tourist bus. Nakabukas naman lahat ng mga Yan. Kaya. Oo nga fresh. Fresh products. Lalaki Sariwa pa sa akin, nakakalo. Diyan dito. Diba? Mas masariwa pa daw yung gulay kaysa sa akin. Mga cheese. Mga bulaklak. Bastos ka lang, gano'n. Wala, dead end na. Ay, ano na yata to, Tiyu. Tui pala, tuwi. Wala. Baka doon nga sa yung sinabi kong tatawid. Oo. So, anong plano nyo? Tingin. Hindi, meron sa Bruga kasi doon tayo nakabili ng... Ay, hindi pala. Hindi. Bruga ba yun? Ayan, tara na. Sana tayo dadaan? Sa Alcor. Pwede ba? Hindi ba pwedeng sa mall? Okay, go to that street.
So, ayan, meron kaming hinahanap-hanap na mga shops dyan kasi nalibot na namin yung um, almost 3/4 ng city and meron pa kasi kaming isang place na pupuntahan para makita namin ng personal yung kanilang Christmas market. So, nag-ikot-ikot pa kami diyan pero ito parang wala pang tao kasi medyo maaga pa. Siyempre pag Saturday, mostly lumalabas yung mga tao, mga from 3 until midnight na yon kasi usong-uso dito sa kanila yung nagpa-party sila or nag-spend sila ng time outside, umiinom-inom sila. And hindi naman sa pagiging lasenggo or lasenga nila, pero naintindihan ko noon dati kasi ang hilig-hilig ng mga Europeans sa mga wines, ganyan. Pero naintindihan ko na kasi yun pala ay pang-ease nila sa cold weather. And yan, nakikita nyo mga kapatid, marami siyang bicycle. Kasi dito, isa sa mga fastest mode of transportation nila ay ang pagsakay sa bisikleta, and napaka-comfortable naman kasi, pero available din na mga bus everywhere na pwede ka ring sumakay. Pero kung ang bahay mo ay within the area lang, pwede ka nang sumakay ng bicycle. Ayan, safe na safe naman yung bicycle nila kasi meron naman siyang sariling padlock and parking para maging safe yung iiwan mong bisikleta. So, ayan, and isa lang talaga yung napansin ko dito, no, not only sa lugar na ito, pero almost most of the part ng mga pinupuntahan ko na places. Wala sila talagang public toilet, or I mean like you need to go to fast food chain or restaurants para lang maki-ihi, or kailangan mo talaga magpersa kang kumain kasi sometimes pag pupunta ka sa isang restaurant or fast food chains at makikita nila, ibibigyan ka ng resibo and you want to use their toilets, pakita mo lang sa kanila yung receipt mo. Pero pag ang iba naman ay hindi nila ino-honor yon, so you have to pay like less than €1 para magamit ang kanilang toilet. So, kaya ang ginagawa namin kapag nagbibiyahe kami, ay bago pa lang kami matapos kumain, ay iihi na, at sometimes, inaantay pa namin na maihi talaga kami para ma-release na namin yon bago kami lumabas at umalis. Kasi, para one time na. Kasi, pag mahaba-haba pa yung next na pupuntahan mo, talagang kailangan mong magpigil ng ihi kasi you cannot find a public toilet anywhere or everywhere. So, next option namin minsan, nag-aabang kami ng kanilang gasoline station kasi every gasoline station na nadadaanan namin, meron na siyang parang food court, may mga mini store na madadaanan, and pwede ka doon na mag-coffee break or pwede ka doon na gumawa ng call of nature. Kaya talagang kailangan mong mag-warm up. Warm up, kailangan maging magsuot ng mga damit na talagang komportable ka sa paglalakad. Kasi it's windy and wet yung season na yan, napakalamig talaga. Tagus-tagusan. Tapos ang problema pa, pag inom ka naman ng kape, gusto mo lagi pumunta sa toilet kasi ihing-ihi ka na. Kaya kailangan magbaon ka ng diaper. Diaper. So, tingnan nyo naman yung building na yan. Akalain nyo ba yan na talagang napaka ganda ng building na yan. Ewan ko kung anong building na yan. Pero later, makikita nyo mga kapatid habang naglalakad tayo, makikita nyo yung mga housing nila. Parang hindi housing, parang bahay ng mga, parang mga condo unit. Yung pagkakatayo ng bawat building. So, ang ganda lang talaga organized ng kanilang city at malinis pa, in fairness, malinis pa. Isa lang ang talagang hindi ko parang may reklamo, may gana pa akong magreklamo. Ako na katong pumupunta doon. Isa lang kasi ang parang pinaka-problema, makakahanap ka lang, wala silang public toilet actually. Ang makakahanap ka lang ng kanilang toilet kapag sa mga fast foods or mga restaurants, doon lang meron. And hello, meron siyang bayad. Minsan 0.75 cents
euro ang kanila ang bayad, ha? Parang wala pa siyang 1 euro, pero kahit na doon ka na kumain, magbabayad ka pa rin kapag iihi ka doon. Yun yung napansin ko sa kanila, na wala talaga silang public toilet na doon ka pipila. Kaya mas nahihirapan ka, lalo na kung away ka sa mismong inside the city. Parang talagang problema ka kung saan ka magto-toilet, 'di ba? Kaya yun ang na-obvious ko na nahihirapan talaga kami.